As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Na. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, tanghali at hapon naman ating mga kapatid, mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayong gabi ay magkakaroon na naman tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon na kung saan ay ating tutuklasin ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Discover the power of God's grace, na kung saan ay ating makikilala ang ating tagapagligtas, ang ating kaibigan, ang ating hari na darating, ang ating Panginoong Jesus. Ito ay pangunahan ng ating puting pastor, Part Epi Villaruel, at ganoon din kasama natin si Part Ronnie De Luna, kung saan sila ay aking bibigyan ng pagkakataon upang kanilang i-welcome ang bawat isa sa atin. Part Ronnie.
Ayan, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid. At ganun din sa ating pong mga kaibigan dyan sa Amerika at din sa pampanig ng daigdig. Kami po ay nagpapasalamat din at na kayo po ay muli namin makasama sa gabi ito. Isang oras ng pag-aaral na salita ng Panginoon. Kasama po natin ang ating pong buding Pastor Efraim Villaruel. At ating pong ihanda ang ating pong mga Biblia mga kapatid. Ganun din buksan ang ating puso at isipan. Ipanalangin natin sa Panginoon na tayo po'y pagkalooban ng karunungan. Magandang gabi po. Ayan, maraming salamat, Part Ronnie. At ngayon ay ang ating partner, ang ating pastor, speaker, lecturer, ang siyang magwe-welcome naman sa bawat isa. Okay, mga kapatid, mga classmates, mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Magandang gabi. Una sa lahat, Part Rani, Part Rafi, at sa ating inaanak, si Rico Jan. At sa lahat ng mga classmates natin, isang maganda, masaya, masigla, mapagpalang gabi. At sa mga kung anong oras man ninyo maririnig ito all over the world, we greet you in the name of the Lord. Part Rafi? Maraming salamat, Pastor. Kasama nga pala natin si Brother Rico na siya kapitan, ang butihing elder dito sa Santiago Bukid. Siyang nangangasiwa sa ating FB Live. At akin ding papaalalahanan ng bawat isa, hinihimok, hinihikayat na inyo pong i-like, inyong pusuan itong ating programa. At syempre, inyo na itong i-share sa inyong mga timeline, ganun din sa inyong mga chat rooms, sa inyong mga GC, upang sa ganon ay hindi lang tayo ang makikinabang, kundi ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala at mga kamag-anak. At ganun din, kung meron po kayong mga komento, meron kayong mga reflections na may kinalaman sa ating pag-aaral, feel free na ito po ay inyong ilagay dyan sa ating chat box upang ating mapagsaluhan. Kung meron din kayong mga pre-request, ganun din po ang inyong gagawin. So sa ating pagpapatuloy ay aking hinihilingan si Part Ronnie upang pangunahan tayo sa ating pambungad na panalangin. Ayan, tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Hilingin natin ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang sumama sa atin at magkaloob sa atin ng karunungan upang atin pong maintindihan, maunawaan ang ating pong pag-aaralan sa gabi ito. Dakila naming Diyos, kami po ay muling dumudulog sa inyo sa oras na ito. At una sa lahat, Panginoon, nais namin magpasalamat dahil sa buong maghapon ang inyo pong pag-iingat ang aming pong naranasan, Panginoon. Maraming salamat na kami ay inuwi niyo sa aming kayakayan tahanan at kasama ang aming pong sambahayan. Kami po ay sama-samang muling mag-aral ng iyong pong banal na salita, Panginoon. Amin pong hinihiling na tulungan ang bawat isa sa amin dahil alam namin na hindi sapat ang aming pong karunungan. Kami ay salat sa karunungan o pangunawain na hindi pong banal na salita. Subalit sa pamagitan ng banal na Espiritu na siya magpapaunawa sa amin, ang mga bagay na ito ay tunay na amin pong maintindihan at maunawaan ang mga bagay na amin pong pag-aaralan sa gabi ito. Amin pong hiniling, Panginoon, sa inyo na tulungan din ang aming pong papanguna, Pastor Efraim Villaruel, igawad sa kanya, Panginoon, ang karunungan, at ganun din ang banal na Espiritu ang siyang magsalita. Din lang siyang instrumento pang ipahayag ng ilang ibig sa saan, Panginoon. Ganun din, amin din po inadalangin sa inyo ang aming pong internet connection. Tulungan kami, Panginoon, na ito po ay maging maayos. Tulungan si Patrico sa kanya pong pangasiwa sa internet namin upang sa kanyang Panginoon ay maging maayos ang dating sa bawat tahanan ng inyong pong balita ng kaligtasan ito. Kaya aming pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoon sa Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Part Ronnie. At ngayon ay hindi na natin patatagalin pa kasi napakaganda ng paksa natin. Ito ay ikalawang bahagi o Part 2 ng The Sanctuary Message na kung saan nung nakaraang Huwebes ay ating nakita ang kahalagahan nito pagdating sa ating pananampalataya. Kaya akin nang ibigay ang pagkakataon sa ating butihing speaker, lecturer, Pastor Efraim Villaruel.
Okay, thank you, Port Rapi. Thank you, Port Ronnie. At purihin ng Panginoon na tayo ay nagsama-sama muli. Siyempre, kasama natin na partner natin dyan, si Brother Rico, upang siya ang gamitin ng Panginoon ipaabot sa ere ang mensaheng ito. Mga kapatid, nung nakaraang buwan, isa sa mga Sabbath School lessons natin, sa topic ay Knowing God. Sa Spirit of Prophecy, kung gusto natin makilala ang Panginoon, babasahin natin yung aklat na The Desire of Ages. Pero sa lahat ng doktrina sa Bible, kung gusto talaga natin makilala ang Panginoon, titingnan natin, pag-aralan natin yung sanctuary. Yung sanctuary message, ano? Pag-aralan natin last time, na as much as napakaganda nito, nakasentro kay Kristo itong sanctuary message. Siya mismo ito. Kaya lang negative kasi nga ang naging problema natin, ang emphasis natin nandun sa mga hindi na rituals kasi hindi na tayo nagpa-practice ng rituals. Kung hindi, doon sa mga furnitures at yung building mismo. Parang ang dating linipat natin yung earthly sanctuary Moses papunta ng langit. As much as merong sanctuary talaga sa langit, pero ang emphasis hindi doon sa mga furnitures. Kung hindi, doon sa kinakatawan ng mga furnitures na yon. So ang aking dalangin ngayong gabi sa ating pagpatuloy na pag-aaral na lalo nating makita, malaman at maunawaan. Kasi pag meron tayong tamang pag-unawa, uuwi ito sa tamang karanasan. At ang tamang karanasan sa Panginoon ay magiging effective na patotoo sa mga tao sa ating ministry. Okay, Sister Mirna. Gandang gabi dyan sa inyo sa Milagros Masbate. Okay, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Part 2 tayo ngayon. Konting review muna. Yan yung top view ng sanctuary, ano? Dalawa yan, Western Court and Eastern Court. Yung Eastern Court, yan yung earthly ministry ng ating Panginoon Jesus. Yung kanyang birth, life, death, and resurrection. Dito, binuo na ng Diyos ang pangako, panukala, pangako at katuparan ng kaligtasan natin ng buong sanlibutan, lahat ng henerasyon. Dito sa Western Court, ito yung heavenly sanctuary. Ito yung priesthood ministry ng ating heavenly high priest, ang ating Panginoon Jesus. Itong ginagawa niya ngayon doon sa langit, na represent ng Western Court, hindi ito magdadagdag sa kanyang ginawa sa kanyang earthly ministry. Ito ay gagawin ng Holy Spirit na maging totoo sa buhay natin yung ginawa niya sa earthly ministry. Sana maging maliwanag ito sa atin kasi marami tayong mga kapatid na hanggang ngayon iniisip natin na sa pamamagitan ng ating reaction doon sa action ng Diyos na gospel, yung ating reaction yun ang ating pananampalataya, parang magbibigay ng contribution. Kaya karamihan sa halip na good news, nagiging good advice, sasabihin natin, magsumikap tayo. Pagsikapan natin mga kapatid. Or sa Bisaya, manlimbasog lang gyud ta. Ano? Mga kapatid, ano man ang gawin ng flesh and blood or ating reaction sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, it will never contribute sa ating kaligtasan. Yan ay magpapahayag lamang ng ating pagtugon sa kanyang dakilang pag-ibig na inihayag sa cross, na yun ang nagligtas sa atin, na ipinakita dito sa sanctuary services dun sa Old Testament. Okay? So yan ang konting review natin. At doon sa sanctuary na yon, merong tinatawag na 3 pinto o pagpasok. Una sa court, tapos sa temple mismo, doon sa temple, napabahagi siyang dalawa, sa entrance ng court tsaka inner court. Okay? Ang tawag niyan ay gate, outer court, tapos door, doon sa templo mismo, sa tent, at yung sa inner court, yung tinatawag na veil. Pero lahat yan, actually, tabing yan. Iba-iba lang yung tawag.
Pag in-apply natin yan sa ating teachings or theology, ang tawag ng tatlong entrance niyan ay justification, sanctification, and glorification. Dito sa justification, lahat ng pangailangan sa ating kaligtasan ay ginawa na ng Diyos kay Kristo. Ngayon, dadalhin ng banal na Espiritu ito sa lahat ng tao sa mundo, yung tatanggap lamang doon sa ginawa ng Diyos kay Kristo, ang tatanggap lamang ng gospel, yun ang makakaranas ng pagiging banal or kabanalang pamumuhay ng kabanalan, pagpapakasakdal, sa Bisaya, pagpakabalaan, sanctification. Itong sanctification, hindi siya magdadagdag. Hindi siya magkukontribute. Ito ay magpapatotoo lamang yung tinanggap natin kung ano tayo kay Kristo. Okay? Ngayon, itong justification sa lahat ng tao. Sanctification, doon lamang sa tumanggap. Yung glorification, doon sa nagpatuloy tumanggap ng justification. Yan yung second coming ni Jesus Christ. Kaya encourage natin lahat ng mga kapatid, lahat ng mga mananampalataya na magpatuloy. Hindi sa pagsisikap, kung hindi sa pananampalataya na kung ano na tayo sa Diyos. Iniligtas na tayo ng Diyos. Isinulat na ang ating pangalan doon sa lahat ng pangailangan ng kaligtasan, ginawa at binigay na ng Diyos sa atin. Okay? Yan yung pinahayag doon sa sanctuary services. Ngayon, lahat ng ating karanasan bilang Kristiyano, kay Kristo wala nang Hudyo, walang Hintil. Ano? Kasama dyan yung mga Muslim, mga Buddhist, kasama sila sa panukala ng salvation. Ang ating busy tayo masyado sa ating kapwa mga Kristiyano. Pero parang hardly natin matouch yung, halimbawa, mga Muslim, mga Buddhist. Pero meron na tayong mga ministry na ganon. Mga Jews for Christ, Muslims for Christ, mga ganon. Pero, in the gospel message, dapat kasama natin sa prayer yung ministry natin na ma-reach out din natin yung hindi pa mga Kristiyano. Kasi karamihan ng mga binyaga natin, mga dati ng Christians lumipat lang ng denominations. Meaning, lahat ng ating pag-unawa, lahat ng ating doktrina at lahat ng ating karanasan ay dapat naka-ground dito kay Kristo, hindi lang siya basta Jesus, kung hindi historical Jesus. By His birth, life, death, and resurrection. Miraculous birth, perfect life, sacrificial and victorious death, and glorious resurrection. Yan ang binahayag ng mga propeta sa Old Testament, binahagi ng mga apostol, that Christ is the foundation, the rock of our salvation. Jesus, the cornerstone. Okay, ngayon, Pastor Rani, dito tayo sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral. Ang unang tanong dito, bakit inutusan ng Diyos si Moises pagkatapos nilang lumabas sa Egypt, binautismuhan sila doon sa Red Sea, pagdating nila sa Plain of Sinai, pinagtayo sila ng tent, bakit inutusan ng Diyos si Moises gumawa ng sanctuaryo? Portrani, Exodus 25 verse 8. Exodus 25 verse 8, at kanilang igawa ko ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. So ano daw ang dahilan? Upang makatahan. Alam niyo mga kapatid, yung kasalanan natin, yun ang nagpahiwalay sa atin bilang mga linalang at anak ng Diyos. Kita nyo naman through the sanctuary message, dito sa verse na to, makikita na kaagad natin, wow, ang ganda ng ano natin, ng fonts ng verse. Thank you, Patrico. Ngayon, kita nyo naman dito sa sanctuary message, ang Panginoon na kaagad ang nag-initiate, lumapit sa mga taong nagrebelde sa Kanya. Ano? Igawa nyo ako ng isang sanctuaryo upang ako'y manahan o makapanirahan
sa gitna nila. Grabe. Doon sa Daniel, napag-aralan sa akin na puntahan ka at ipaliwanag ang pangitain. Mga kapatid, ang Panginoon talagang nag-i-initiate lagi una. Lumapit sa atin, tumulong sa atin. Gaano pa ang kailangan ng Diyos para tayo ay magsumamo na siya ay lumapit at sumamahan tayo. Ano? Kasi karamihan sa prayer natin, laging nagmamakaawa tayo na samahan tayo ng Diyos na ibigay yung banal na espiritu. Lahat na ng mga prayers natin na parang wala pang ginagawa ang Diyos. So mga kapatid, tandaan natin na dito sa sanctuary, pinahayag ng Diyos sa una-una pa lang, pinahayag niya na ang kasalanan nagpahiwalay sa atin, siya bilang banal, siyang nauna mag-initiate lumapit sa atin. So ang pinapahayag talaga ng Panginoon dito sa sanctuary message, yung plano ng kaligtasan na siyang nagpanukala, nangako, at tutuparin doon sa pagdating ng kanyang bugtong na anak. Para sa lahat ng tao ito, para sa lahat ng henerasyon, lahat ng lahi. Si Sister Imelda, isa sa ating mga sponsors dyan sa Baguio. Magandang gabi dyan, Sister Imelda. Okay. So yan ang dapat, ito yung magiging foundation natin na God is the proactive sa ating kaligtasan. Lahat ng kailangan sa kaligtasan, siya ang proactive. Tayo yung reactive. Kaya yung reaction natin, walang credit yun. Kasama doon sa pag-react natin, pagpasalamat sa Panginoon, ay yung give glory to God. Na yan ang ayaw ng laman. Kasi pag may nagawa tayo ng mabuti sa Diyos o sa kapwa-tao, itong likas natin, gutom ito tumanggap ng puri. Okay? So, tuloy tayo mga kapatid. Ngayon, yung pangako ng Panginoon at inutos ng Panginoon na magtayo sila ng sanctuaryo, Partrafi. Si Partrafi, John 1:14. Si Partrani, chapter 2, verses 23 to 13 to 22. Ano ang katuparan nito, ng panukalang ito? Sino ang naging katuparan nito? Partrani? Baka nakamute si Partrani. Unahin mo na Partrafi mo na. chapter 2 ng John. Kasi humihingi sila ng tanda kung talagang ang Panginoon Jesus ay sa Diyos. At John chapter 2 verse 13, at malapit na ang Pasko ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. At nasumpungan niya sa templo yaong nagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at mga mamamalit na salapi na nakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo at ang mga tupa at gayon din ang mga baka at ibinubo niya ang mga salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakalan. Na napag-alala ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakainin ako ng sikap ng iyong bahay. Ang mga Hudyo nga'y nagsisagot sa kanila ay sinasabi, anong tanda ang maipapakita mo sa amin? Yamang ginawa mo ang mga bagay na ito. May tanda na hinihingi sila. O ano yung tanda na sinabi ng Panginoon? Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, igiba ninyo ang templong ito at
at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi Sandali nga lang, ng mga Patrani, Hudyo, sandali lang. Patrani, humingi sila ng tanda para patunayan kung talagang si Kristo ay galing sa Diyos. So binigyan sila, gibain ang templong ito at 3 araw ay itatayo ko. Ngayon, ano Hmm. ang naging reaction nila? Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at Hmm. itatayo sa 3 araw. Oh. Datapwat sinalita niya ang mga tungkol sa templo na kanyang katawan. Nang Oh. magbangon na mag-uli nga siya sa mga patay, ay naalala ng kanyang mga alagad ang sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Wow. Mga kapatid, itong passage na ito, John chapter 2, 13 to 22, isa ito sa mga susi na maunawaan natin kung paano tayo dinadala ng Panginoon, gagamitin ng Panginoon yung literal na mga bagay, dadalhin tayo sa spiritual na katotohanan. Kasi yung mga Hudyo, as much as ang dami na nilang pinag-aralan sa Torah, narinig na nila sa mga propeta, pero ayaw nga nilang isaalang-alang. Doon nagkaroon ng problema yung literal tsaka spiritual. Kasi ang nangyari, ang pangyayaring ito, nandun sila sa templo. So nung sinabi ng Panginoon, gibain ang templong ito para malaman nyo na ito yung tanda, ang nasa isip nila yung building. Literal building. Pero ang spiritual na katotohanan, ang katuparan talaga nito, yung pagkatao ng ating Panginoon Hesus, yung kanyang tinaglay doon sa kanyang kapanganakan. So yun ang dapat natin mapag-aralan at magkaroon tayo ng paradigm shift sa ating pag-aaral sa Bible mula sa literal papunta ng spiritual na katotohanan. Kaya tingnan nito, mabigat ito unawain ng tao itong verse na to. Partrafi, pabasa nga ng John chapter 1 verse 14. Partrafi. John chapter 1 verse 14. Sabi Oo. rito, at naging tao ang salita Oo. at tumahang kasama namin. Mhm. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng tanging anak ng Ama, Mm. puspos ng biyaya at katotohanan. Yan, thank you Partrafi. Ito, pwede natin to basta siya basahin. Pero pag nandyan yung banal na espiritu na binigay na sa atin, yung natural mind natin hindi maunawa, paano itong salita? Sa verse 1, ang salita na ito yung Diyos. Partrafi, nung ikaw ay nakaramdam ng pagmamahal kay Sister Beth, hindi mo na ako makikialam sa inyo ha, manghihimasok lang. Nakaramdam ka ng pagmamahal kay Sister Beth. Anong nauna, yung salita o damdamin sa loob ng yung isipan at puso? Damdamin. Nagkaroon ka ng attraction, di ba? Ngayon, paano mo maipahayag? Paano mo maipaalam, maparamdam sa inyong minamahal na asawa si Sister Beth na mahal mo siya at the time? Siyempre, sa pamamagitan ng pagsasalita. Di ba? Pagsasalita. Oo. Si Kristo, siya yung salita ng Diyos, siya yung kailangan makita, maranasan ng senses ng tao na nahulog sa kasalanan, napatay sa espiritu, kailangan mas-sense ng tao. So itong salita, yung damdamin ng Diyos, kailangan maging reality. So in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ngayong itong salita na ito, naging totoo doon sa pagkatao ng ating Panginoon Hesus. So yung salita ay ginawang tao, naging reality. Pero hindi lang hanggang doon na naging tao si Kristo. Doon mismo sa kanyang kapanganakan, anong ginawa ng Diyos para sa atin? Paano natupad itong inutos ng Diyos? Moises, gawan mo ako ng sanktuaryo at ako'y mananahan sa inyo. Paano natupad ito? Sa kapanganakan ng ating Panginoon Hesus. At the incarnation, and the Word was made flesh. Doon yon, ang activity na ito ay sa kapanganakan ng ating Panginoon Hesus.
So doon sa kanyang kapanganakan, muling nanahan ang Diyos sa atin. Yan ang spiritual reality ng sanctuary message. Ano? Kaya, nabasa na natin ito. Ang malungkot mga kapatid, nung binigay ng ating Panginoon Hesus yung sagot na hinahanap nila doon sa tanda, kahit yung mga disciples, yung mga alagad, hindi nila naunawaan ng time na yon. Naalala lang nila nung siya ay nabuhay na mag-uli. Grabe, ano? So, tayo ngayon na nasa huling henerasyon ng mga anak ng Diyos at manggagawa at pinag-atasan at pinagkatiwalaan ng mensahe, wala na tayong excuse na hindi natin malaman at maipakilala ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng ating mga kasalamuha. Kasi kumpleto na tayo sa materials eh. Maliban doon sa kumpletong materials na binigay ng Diyos, kasama natin ang banal na Espiritu sa lahat ng oras. Grabe, ano? Kaya mga kapatid, si Kristo yung katuparan at realidad ng mensahe ng sanctuary na binigay ng Diyos doon kay Moses sa sanctuary. Sa ilang, I mean. Okay? So lahat na nandun sa sanctuary services, furnitures, ay tumutukoy kay Kristo at ang gagawin niyang kaligtasan sa lahat ng tao. Kaya yun ang unang verse natin last week. Sabi ni David, Psalm 77 verse 13, ang iyong daan, O Diyos, ay nasa sanctuaryo. Daan ng ano o pamamaraan ng ano? Ng pagtubos. Okay mga kapatid? Number 3 question. Maliban do sa sanctuaryo, yung mga handog na ipinapahandog sa kanila araw-araw, merong morning and evening. So doon sa mga handog na yon, sa mga sakripisyo na yon, ano ang katuparan noon? Ano ang katotohanan noon? Hebrews chapter 10 verse 5, Part Rafi. Hebrews chapter 10 verse 5. Aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 5. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Wow. Mga kapatid, merong mga tayong kapatid na mga Kristiyano na nagtuturo na ang kaligtasan doon sa Old Testament dito sa mga sanctuaryo ay sa mga paghahandog. At ngayon, dumating si Kristo, siya na yung huling handog. Ang tawag nila huling handog. Mga kapatid, si Kristo ay hindi huling handog. Siya ay tanging handog. I-highlight natin to ha. I-underscore natin to. Si Kristo ay hindi huling handog. Si Kristo ay ang tanging handog na nagdadala at gumanap ng ating kaligtasan kasama yung mga tao sa Old Testament. Maliwanag dito sa Hebrew na yung handog, hain at handog ay hindi mo ibig. So doon, pag tinignan nyo sa verse 4, walang imposible na maligtas tayo sa mga dugo ng mga handog, yung mga hayop na inihahandog doon, dugo ng mga hayop. Imposibleng magtanggal ng ating kasalanan. Iisa lang ang pwede magtanggal ng ating kasalanan. Yung buhay na matuwid at tapat na buhay ng ating Panginoon Hesus. Okay? Ngunit ang isang katawan ang sa akin ay ihahandog mo. Dito makikita natin na ang naghandog mismo para sa ating kaligtasan, yung offended party, ang Diyos. Kasi nagkakaproblema nito. Bakit? Excuse me.
Bakit ang Diyos naghihingi ng handog para patawarin ang kasalanan ng mga tao at iligtas sila? Na parang mga pagano din naghahandog din. Di ba, Part Rapi, yan yung pinag-usapan natin ni Pastor Faith doon sa Parañaque, naalala mo? Yung tinatanong niya. Sabi niya, ganun pala yun. So, kasi ang handog, parang pagano. So, naghahandog yung mga pagano bago pa binigay ng Diyos ang sanctuaryo doon kay Moises. Naghahandog na yung mga Egyptians at mga iba-ibang bansa sa kanilang Diyos-Diyosan. O paano ito si Kristo maghahandog? Huli na siya. Ginaya niya lang yung pagano? Hindi. Ang Diyos, ang sa pagan na mga sacrificial offerings is to appease an angry God. Tayo, ang Diyos mismo na offended party, sa kanyang galit na, ang galit ng Diyos hindi emotional kagaya natin pag magalit. Ang galit ng Diyos ay tahimik. Ang galit ng Diyos ay passive. So, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na tanging handog para sa ating kaligtasan. Okay, mga kapatid? So, ang kabuuhan, ang kabuuhan ng layunin ng paghahandog, medyo umaga dito, pasensya na mga kapatid sa ating sound. Hindi ako nakapag-inom ng mainit na tubig. Anyway, ang buong layunin ng mga paghandog na ito, mga kapatid, ay ituturo tayo doon kay Kristo sa kanyang paghandog ng kanyang sarili, at doon sa paghandog na yon ang nagdadala, nagtupad, at gumanap ng ating kaligtasan. So the sacrifice of animals, wala siyang kapangyarihan upang tayo ay iligtas. Kaya mali yung tinuturo na doon sa Old Testament ay naligtas sila sa pamamagitan ng pagtupad ng utos ni Moises. Wala yon. Walang sinumang nakatupad at walang sinumang iniligtas sa Old Testament dahil sa pagsunod ng utos ni Moises. Kaya dito, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, ako ay hindi ako nalulugod sa inyong mga handog, sa verse 6. Pwedeng pabasa ituloy, Part Rapi, yung verse 6, chapter 10, verse 5. Doon sa verse 5, ang handog lamang ng pagkatao, yung katawan na inihanda ng Diyos kay Kristo, yung kanyang humanity. Sa verse 6, anong sabi ng Diyos? Part, bago ko basahan yung verse 6, gusto kong welcome yung ating partner, si Part Alvin, kasama natin ngayon sa Zoom. Ay, nandito, Part Alvin. Kasama natin. Bless ako nung Sabado, nakinig sa iyo, kaya lang may ubo ako, kaya natulugan ko. Pinakinggan ko ulit nung linggo na ng umaga dito, Sabado ng gabi. Linggo ng umaga dito, linggo ng gabi. Praise God, gabing power. Mamaya, Welcome. magbibigay mamaya ng reflection yan, Part. Ayos, oo. Verse 6, Oo. sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Oh. So doon sa hindi nalugod ng Diyos, pinapaabot ng Panginoon na doon sa mga sakripisyo doon sa sanctuary, as much as inutos niya yun ay nagbibigay lamang ng anino. Nagbibigay siya ng preview na ito yung gagawin ko para sa inyo. Kaya lang kailangan turuan ng Diyos ang mga tao noon na through the gospel message na prinits sa kanila through the sanctuary message, Hebrews chapter 4 verse 2, tuturuan ng Panginoon ang tao na sa kabila ng ating likas na makasarili, ang ihahandog mo yung tupa o yung kung ano man ang iyong pwedeng iabot ng budget mo, tupa o ibon, kambing, kinakailangan yun ang pinaka-the best. Kagaya dito sa Amerika, hindi naman lahat, no? Pero karamihan ng mga ibibigay o ipapadala, yung mga gamit na ginamit na hindi na nagagamit, yun ang pwede pang gamitin padala sa Pilipinas. Hindi ganyan ng Panginoon. First class ang ibibigay ng Panginoon. Ngayon, para ipakita ang anino na gagawin ng Diyos na first class ang ibibigay niya na sacrifice,
pinaparamdam, pinaparanas at tinuturo nyo sa mga tao, ibigay nyo yung sakripisyo na walang dungis. Mga kapatid, nung sinabi ni John the Baptist, si John the Baptist, hindi siya basta-basta. Kung iniisip natin si John the Baptist, taga-ilang, walang bahay. Parang ganun yung picture natin kay John the Baptist eh. Good morning sa aking inaanak dyan sa Milagros, no? Welcome. Si John the Baptist, mga kapatid, tandaan natin siya ay anak ni Zacarias na saserdote. Kaya mataas ang pagkatao ni John the Baptist. Nung dineclare niya si Jesus na, "Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Meaning, bago ipepresent yung hain na tupa, inexamine na yun ng saserdote na walang dungis, walang no spot or wrinkle yung yung tupang yon. So si Jesus inintroduce bilang Lamb of God, kasama doon ang pagpapakilala na ito yung tupa ng Diyos na walang dungis, walang kasalanan. Kaya sa magitan ng inspiration ng Holy Spirit kay John the Baptist, he declared that Christ was the spotless Lamb of God that will take away the sin. Tandaan niyo mga kapatid, yung sa Bible niyo, hindi sin sa sin, yung law of sin, yung principle of sin, yun ang hahatulan doon sa cross para matanggal yung kasalanan. So yung pagtanggal sa atin ng kasalanan at pagpapatawad ng kasalanan, hindi doon sa paghingi natin, kung hindi doon sa ginawa ng Diyos kay Kristo sa cross. Yung pag-confess natin, paghingi natin ng kapatawaran, para maranasan lang natin na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa isip na, wow, salamat Panginoon, pinatawad mo ako. Saan huhugutin ng Diyos ang pagpapatawad kung hihingi tayo ng tawad ngayon? Doon sa cross na sakripisyo ng kanyang bugtong na anak ng ating Panginoon Jesus. Hindi tayo hihingi ng tawad ngayon at patatawarin niya lang tayo na hindi nakaugnay doon sa pundasyon ng ating kaligtasan, Christ and Him crucified. Patrapi, pwedeng pabasa ng 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Hi, Prime. Tingnan mo yung reaksyon ng dating umuusig sa bayan ng Diyos at ngayon ay na-convert siya. Ano ang kanyang mindset na tinatawag natin ngayon? Ano ang mindset ni Pablo? 2 Corinthians 2 verse 2. 1 First Corinto Corinthians. Kapitulo 2. Oh. 1 Corinto Kapitulo 2, ang talata ay 2. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Kita mo yung kung paano si Daniel nag-determined. He determined himself not to eat the king's meat. At siya ay na nagumpay sa ministry na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon mula Babylon hanggang Medo-Persia. Ganon din ang ministry ni Pablo. He determined. Pinasya na niya sa sarili niya na wala siyang gustong malaman kung ano man nangyayari dyan sa inyong mga kapatid, except si Kristo at siyang naipako. Grabe, no? So dapat ito din yun ang goal and mindset natin na mga gumagawa sa bukirin ng ating Panginoon. So sana nakita natin ito mga kapatid, na ang kaligtasan natin, hindi doon sa sacrificial system doon sa sanctuary in the Old Testament, kung hindi dito sa reality, katuparan, fulfillment ng sanctuary sacrificial system. Okay mga kapatid, ngayon, dito sa verse 7, bakit inihanda ng Diyos ang katawan o ang pagkatao ni Kristo? Sa verse 7. Di ba ang Diyos ang naghanda? Ang Diyos ang maghahandog. Bakit? Verse 7, Partrapi. Nandiyan pa ba si Partrani? Mama si Partrani, no? Sige. Verse 7. Kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Balumbon ng aklat, volumes, nasusulat daw sa kanya.
Ano yung nasusulat sa kanya at ano yung volume of books? Basahin nga natin. Nandiyan ba si Patrana? O, ikaw na part kasi ikaw ang nandiyan nakalabas. Luke chapter 24 verses 44 and 45. Ano itong balumbon ng aklat? Ano itong volumes of books? Luke chapter 24, Oh, verse 42 to 44. 44 to 45. No, ayan na si Patrane. 42 ha. 44. Ah. Lucas kapitulo 24 talatang 44. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Mhm. Noong ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin Mm. sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Yeah. So itong balumbon ng aklat na ang sinusulot doon ay tungkol kay Kristo, yan yung Book of Moses, Old yan yung Testament. Torah. Okay? First 5 books of the Old Testament, tsaka mga prophets, from minor to major prophets, at sa mga awit. So yun, isinulat si Kristo doon para tuparin ang kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Ang ating kaligtasan sa magitan ng pagsakripisyo ng kanyang sarili para sa atin. Yan yung sacrificial system doon sa sanctuary, mga kapatid. Ay, napakaganda nito. So mga kapatid, sa magitan ng pagkatao ni Kristo, His humanity, okay? Na kung paano ang buong sanlibutan, buong henerasyon, lahat ng tao, isipin nyo na kahit yung pinakamakasalanan na naiinis tayo, mayroong mga tao na pag nandiyan yung presensya no, naiinis tayo. Mayroong mga tao na pag nandiyan yung presensya, nai-inspire tayo, di ba? Pero sa reality ng buhay, Part Rapi at Part Rani, Part Robin, mayroong mga tao, halimbawa, simbahan o sa family, na pag nandiyan na sila, lalayo ka na lang kasi mag-umpisa kukulo yung dugo mo eh. So visit. Pero mga kapatid, kasama sila dito sa sakripisyo ng Panginoon. Kaya kung ano yung kalooban ng Panginoon na pinunta ni Kristo dito para sa kaligtasan, John chapter 3 verse 17, God sent not His Son to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Kung kasama tayo dyan, kasama din yung mga taong iniisip nila natin na parang walang kaligtasan. So through His humanity, na nagre-represent ng sangkatauhan, ang ating Panginoon Jesus hindi lang gumawa o nagbigay ng provision. Ito ay kanyang ginanap o ginampan. He obtained salvation full and complete for entire human race mula kay Adam hanggang sa huling batang ipapanganak dito sa sanlibutan. For it is the reason that the humanity of Christ is everything to us. Basahin natin yung sulat ng lingkod ng Panginoon. Volume 1, Selected Messages 244. The humanity of the Son of Man, or the Son of God, I'm sorry. The humanity of the Son of God is everything to us. It is the golden chain that binds our souls to Christ, and through Christ to God. This is to be our study. Karamihan ng ating mga presentations ngayon, mga kapatid, mga seminars, hindi more on significance ng pagkatao ng ating Panginoon. Kasi na-focus tayo dun sa business aspect ng ating mission. Sinasabi natin, grounded in the Bible, focused on the mission. Pero ang ating focus ngayon, kahit dito sa Amerika, is more on stewardship. Mga kapatid, pag ang tao ay naniwanagan ng husto sa katotohanan ng mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus, magpuproduce yan ng pagkataong tapat
sa pagiging katiwala ng Diyos. Sa halip na i-good advice natin yung mga tao, ano ang gagawin ng Diyos pag tayo ay tapat, ituro natin ang katapatan ng Diyos. Magbubunga yan ng pagiging tapat na tao, na lingkod ng Diyos at katiwala. Ano ang admonition sa atin ng Spirit of Prophecy? This is to be our study. Anong study natin? The humanity of the Son of God. Na siya ang nag-uugnay sa atin kay Kristo at papunta sa Diyos. Isa pa, para maliwanagan tayo ng tamang mensahe kay Kristo, tamang karanasan, kasama ang stewardship. Masyado tayo concerned sa anong gagawin natin. O minsan, gagamitin natin yung mga mayayaman na tao doon sa seminar. Yung mga tao naman na makikinig, kung hindi tayo grounded kay Christ, parang gusto natin gayahin si Colgate para yumaman tayo kasing yaman ni Colgate. Mga kapatid, kung maiwasan na natin yun. Tingnan natin to. Desire of Ages, page 161. The cleansing of the temple, Jesus was announcing, in the cleansing of the temple, doon sa John chapter 2 ito yung binasa ni Partrani kanina. In the cleansing of the temple, Jesus was announcing his mission as the Messiah and entering upon his work. The temple erected for the abode of the divine presence, ito yung sa ilang doon, was designed to be an object lesson for Israel and for the world. So yung sanctuary message, mga kapatid, hindi lang para sa atin ng mga Kristiyano at mga Adventist, pati din sa buong world. Pero maibibigay lang natin itong mensahe ng sanctuary message sa world pag una nating naunawaan ang katotohanan nito. Hindi yung mga rituals tsaka mga services, kung hindi yung katotohanan na tinupad ni Kristo sa kanyang banal na kasaysayan. Okay mga kapatid? So the sanctuary message is the everlasting gospel, Jesus Christ and Him crucified. Isa pa, Desire of Ages pa rin. Para baka may magsabi sa atin, minsan maraming magsasabi, Brother Epi, hindi ko masyado naririnig sa iyo yung Ellen White. Mga kapatid, pag public yung speaking natin, hindi tayo gagamit ng Ellen White. Pag sa loob tayo ng church, gamitin mo lahat ng Ellen White. Okay, dito. Desire of Ages, page 161. Karugtong ito, yung sa sanctuary message. From eternal ages, it was God's purpose that every created being, from the bright and holy seraph to men, sa angels to men, should be a temple for the indwelling of the Creator. Ang main thing talaga ng ating manlalalang at Diyos ay manahan sa atin, iisa tayo together. Ano? Sama-sama fellowship. Because of sin, humanity ceased to be a temple for God. Tumigil ang namumuhay na sa atin, si ako na, si kanya-kanya na tayo. So it is through the gospel that puts us ourselves denying self, through the gospel message. Darkened and defiled by evil, the heart of man no longer revealed the glory of the Divine One. Wala na. Dumilim na yung ating buhay, pero ito yung good news. But by the incarnation, saan nag-umpisa yung gospel? At the incarnation, birth, life, death, and resurrection. By the incarnation of the Son of God, the purpose of heaven is fulfilled. Wow, praise God mga kapatid. Di ko alam kung ano pang ganda ang gusto nating hanapin sa message na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tingnan natin ito mga kapatid. Yung word na sanctuary or temple. Maraming temple kasi sa Bible. Pinatayo ng Diyos kay Moises, tapos natupad doon kay Solomon yung panukali ni David na itatayo, pero si Solomon ang nagpagawa. Pagdating doon ng templo na naman, John chapter 2 verse 19, na si Jesus yon. Pag in-apply natin to sa katotohanan, yung si Jesus may templo, ang katawan niya, tayo yung iglesia. Ephesians chapter 2, 19 to 22.
Yan yung whole church worldwide. Individually, yan yung ating katawan. Tapos pagdating doon sa langit, alam naman natin na meron talagang templo doon sa langit. Pagdating ng ending, nandyan ba si Patrani, pabasa nga na itong last part na to. Revelation chapter 21, yung pinahayag ng Diyos kay John the Revelator. Magugulat kayo nito. Chapter 21, verses 3 and 22. Apocalypse chapter 21, verses 3 and 22. Ah. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ang sasa kanila at magiging Diyos nila. Okay, Verse ito na yung 22. Sandali lang, Patrani. Ito na yung culmination ng sanctuary message. Anong nakita niya? Yung tabernakulo ng Diyos ay nasaan, Patrani, yung tabernakulo ng Diyos? Nasa kanila, Nasa mga tao. sa mga tao. At anong gagawin ng tabernakulo ng Diyos? Siya'y mananahan sa kanila Para at para sila'y maging bayan at ang Diyos ang sasa kanila, magiging Diyos nila. yan. Ito na yung ending ng sanctuary message, ha? Ngayon si John, bilang Hudyo, na nagsasamba sa tunay at buhay at makapangyarihang Diyos, pinahayag sa kanya yung buong kalangitan, yung New Jerusalem. Pero meron siyang hinahanap na habang nakikita niya lahat, meron siyang hinahanap na parang kulang. So meron siyang dalawang bagay na nakita at hindi nakita. Verse 22, Patrani. Bihira natin dito sa mga studies at mga presentations, parang mahirap, parang hardly kumarinig itong Revelation 21 verse 22. Pabasa, Patrani. Ayan, Revelation 21 verse 22. At hindi ako nakakita ng templo. At hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay siyang templo doon. Wow. Anong hindi niya nakita, Patrani? Yung templo. Naghahanap siya ng templo doon sa langit. Kasi may heavenly temple eh. Yung reality talaga ng templo ng langit, mga kapatid. Si Jan itong nagsasalita pero yung paulit, Patrani, dito sa 22. Kailangan mabigyan natin ng highlight, underscore. At hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay siyang templo doon. Kailangan pa natin ng paliwanag yan, Patrani, o yun na yung paliwanag ng Diyos mismo? Ayun na ang paliwanag ng Diyos mismo. Kailangan lang natin ito tanggapin eh. Hindi naman kailangan ipaliwanag yan. Pero alam niyo kung minsan, mga kapatid, kahit sinasabi natin na grounded in the Bible, ang reality ng buhay, tayo na mga biktima ng religion, ay mahirap tanggalin sa atin yung preconceived mind o preconceived idea na kahit nandiyan sa Bible, ayaw natin tanggapin kasi either out of context. Basahin niyo yung lahat ng pinagbibigay natin dito ng mga verses, mga kapatid. Basahin yung pretext at context. Yan ang proper studying ng Bible, yung exegesis. Hindi yung kung anong pag-unawa mo sa verse na to. Kung hindi, anong sinasabi ng author para sa iyo? Anong spiritual truth and application nito? Okay? So ngayon, ito may magandang Tagalog. Sige nga, Patrani. Ito, Revelation chapter 21 verse 22, sabi po, wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ng tupa. Sa lahat at ang tupa. At ang tupa. Okay. So, mga kapatid, aking dinadalangin sa pangalan ng Jesus,
dito tayo, tatapusin ko ito dito sa part na to. Para hindi tayo overwhelmed. At least isang oras lang yung programa natin. Na yung reality and the substance ng sanctuary message ng mga templo na ito ay ang Diyos mismo at ang Kordero. Sino magpapahayag nito sa atin? Ang banal na Espiritu. So silang tatlo involved dito sa sanctuary message, the message of salvation in Jesus Christ. Ngayon, pag-usapan natin bago tayo mag-end. Patrani, pwedeng pabasa ng John chapter 14 verse 23. John chapter 14 verse 23. Ano nga yung layunin ng sanctuaryo, ng templo? Pananahan ng Diyos. Tingnan natin yung John chapter 14 verse 23. Sorry po, di ako nakamute pala. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawing naming aming tahanan. Anong gagawin ni Kristo at ng Ama? Siya'y Gagawing tatahan. tahanan? Tahanan, gagawing tahanan. Sino? Sinong gagawing Ng tahanan Diyos. dyan? Ah, May nakadescribe dyan eh. Ang sino mang. kung ang sino man ang umibig. Grabe ano? Tahanan. Ay si Father lang pala yan tsaka si Jesus. Mananahan sa atin. Ay yung 1 Corinthians chapter 3 verse 19. 1 Corinthians chapter 3 Verse 19. verse 19. Tayo po dito, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Ano yun? 3:19? 6:19 po pala. 6:19. 6:19. 6:19 po pala. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Nasaan ang banal na Espiritu? Sa katawan, Nasa atin, nananahan. sa atin nananahan. So si Jesus nananahan sa atin. Si Father nananahan sa atin. Si Holy Spirit nananahan sa atin. Oo nga. So hindi pwede yung Trinity. Ano? Lahat ng kapangyarihan ng buong langit at ng pagka-Diyos ay nandito sa atin. Wala na tayong excuse na hindi tayo gumawa sa kanyang bukirin. Ano? Wow. Ngayon, so nakuha na natin na ang reality talaga nito yung mga pananahan na ito ay ang Diyos mismo gustong manahan talaga sa atin at nananahan na sa atin. Doon sa mga tumanggap at sumampalataya. Meron tayong 4 na bagay na pag-aaralan. Pero doon sa 4 na yon, isa lang munang tutukuyin natin ngayong gabi. Dito tayo magtatapos. Okay? So yan ang number 1. Meron pa tayong number 2, number 3, and number 4. Dito tayo magtatapos. Okay? Ngayon, yung sanctuaryo na pinatayo ng Diyos, iniutos ng Diyos na pagpatayo doon sa ilang, yun ang main master model plan of salvation. Nag-umpisa yun sa anino. Parang nagsilbing anino. Moses, gumawa ka ng templo ng sanctuaryo upang ako ay manahan sa inyo. Okay? Ngayon, ang naging katuparan ng sanctuaryong ito doon sa ilang ay yung pagdating ng ating Panginoon Jesus sa kanyang kapanganakan. Ngayon, yung binasa ni Patrani, yan yung kabuuan ng sanctuary, Revelation chapter 21 verse 22. Yan yung kabuuan, culmination ng sanctuary message. Kaya doon sa Old Testament, mga kapatid,
Hebrews chapter 9, 1 to 5 and verse 10, pinapakita ng Diyos doon sa earthly sanctuary at ang kanyang mga seremonyas, mga furnitures doon, yan yung old covenant salvation in type. Hindi siya salvation by works. Mga kapatid, doon sa Old Testament is not salvation by works, tapos New Testament salvation by faith. God has only one way of saving man, saving humanity. That is in Jesus Christ, from promise to fulfillment. Kaya doon sa Old Testament, yung pinagawa ng Diyos kay Moses was salvation in type. Pagdating ni Jesus dito sa Hebrews chapter 10 verse 5, yung binasa ni Part Rafi kanina, the body that thou hast prepared for me, describes the reality, the truth of the sanctuary message. Ito yung new covenant, salvation in reality. Pag narinig natin yung new covenant, automatic ang iniisip natin, brand new. Pag sinabing new dito, I will give you a new heart, or I will, through the new covenant you have been saved. Yan ay original covenant. Naging parang ang dating bago kasi nasanay sila sa hindi tama. Di ba pag meron tayong mga nakitang liwanag sa Bible, uy, bago ito ah. Pero hindi naman bago yan. Dati na yan, ngayon lang natin natuklasan. Kaya yung ministry natin dito, discover the power of God's grace. Kasi nandyan na yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos eh. Hindi pa lang natin nalalaman kasi hindi pa natin pinag-aaralan. But through the power, the guidance, the leading of the Holy Spirit, dito natin na nalalaman ito. So type, doon kay sa Old Testament, reality kay Jesus, culmination, pagdating ni Jesus at punta natin sa langit, yan yung ating experience, all His name, Emmanuel, God with us. Grabe, no? So doon natupad na kay Kristo. Ang culmination nito mga kapatid, Revelation chapter 21 verse 3 and 22, na reality ang pananahan talaga ng Diyos. So tayo bilang iglesia, bilang mananampalataya, individually tayo ang templo ng Holy Spirit. Corporately tayo as a church, we are the body of Christ. So dito muna tayo magtatapos mga kapatid sa 4 na punto. Ito yung number 1. Dito tayo matatapos ngayon para hindi mapagod ang ating mga kapatid. Alam ko interesting ang katotohanan ng sanctuary. So ang aking dalangin mga kapatid, na makita natin, maunawaan, maranasan, at maging totoo sa buhay natin ang mensahe at katotohanan at kapangyarihan ng mensahe ng sanctuaryo. Part Rafi, Part Rani, balik sa inyo. Dito tayo Thank you, nagtatapos. Bart. Thank you, Pastor, sa isang napakagandang presentation ng sanctuary. At dito nakita natin yung kahalagahan nito, na ito ay hindi obsolete na katotohanan, kundi isang dakilang katotohanan na natuklasan na naman natin ngayong gabi, na kung saan ay yung sanctuaryo, ito yung visual aid ng Panginoon para lahat ng larawan ng kanyang pagliligtas ay malinaw na maunawaan ng mga Old Testament people, siyempre sa panahon natin ngayon. Kaya napakaganda. Yung highlight ko doon is yung Revelations, doon sa culmination, doon sa Revelations chapter 3 verse 22. Sapagkat ang pagkaalam ko noon ay mayroong 2 kwarto sa langit. Pero napakalinaw yung sabi ng Revelations, ng salita ng Panginoon, na walang building doon. Yung hindi kasi hindi pala itinaas yung building sa lupa at iniangat sa langit. Hindi. Nakita natin, naunawaan natin na ang earthly sanctuary, ito ay tumutukoy sa ating Panginoon Jesus. Siya lahat ang tinuturo nito. Kaya isang napakagandang presentation na ito ay magbibigay sa atin ng katiyakan sa ating pagbibigay ng katiyakan sa ating kaligtasan sa ating Panginoon. Ngayon ay bibigyan ko si Part Tony saka si Part Alvin. Dolores R.
Sino unang magbigay ng reflection? Sige. Yes. Good morning. Good morning. Hello, this is Melvin. Part Malvin, good morning dito sa New York. Sige. Okay, Part Ronnie. Ayan, magandang gabi po muli mga kapatid. At malinaw po, napakaganda po yung ating Yes, napakinggan at Melvin. narinig na katulad po ni Part Rafi mga kapatid na ayon po sa Revelation chapter 21 verses 3 and 22 ang siyang naging focus ko rin mga kapatid. Napakaganda po nung side. Thank you. Kita natin na ang Panginoon, ang Diyos at ang Banal na Espiritu ay siya nananahan sa atin. At upang yung kasiguraduhan ng kaligtasan. Kaligtasan ng bawat isa sa atin, kaligtasan ng sampalataya ay maging malubos at siniguro ng Diyos mga kapatid upang tayo po ay magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Kaya tunay mga kapatid na ang Diyos ay siyang gumagawa ng lahat ng kaparaanan upang bawat sa atin ay magkaroon po ng assurance of salvation. Yan si Part Alvin. Part Ayan. Alvin. Part Alvin, magandang gabi Part sa iyo Alvin. dyan. Blessed na blessed talaga ako nung last Sabbath ng message mo ah. Praise the Lord. O nakamute yata si Part Alvin, hindi marinig. Nakamute ka. Ba't walang sound? Wala siyang sound. Sige, Part. Pasok. Okay, Kaya okay. makaset up Oo. yun. O, di bale. I-type mo na lang dyan, Part. Kaya lang mahaba yung pag-type pa. Okay, sige. I-set up niya sa susunod siguro. Sino pa pwede mag-con? Si partner natin, si Brother Melvin sa Brother Teste. Baka Melvin, may meron sasabihin siyang ba kayo? baka Sa may study natin sasabihin ngayong siya. gabi? Nakamute kayo, Brother Melvin. Hello. Good morning, Yan. Pastor. Good morning, good morning. Good morning. Sige, go ahead po. May sasabihin ba kayo, Brother Melvin? Hindi ko nakakuha monitor siya kasi may tumawag sa akin nung mag-usap tayo. Hindi ko Oo. masyadong ngayon lang ako nagkuhan uli kay may tumawag sa akin. Sige, sige. Oo. Pero napakaganda yung presentation, Pastor. Amen. Yung maganda Amen. yung Amen. pagkaunawa na ako nga, ang isip ko mayroon talagang templo sa taas eh. Yung pala yung templo na yun, wala na yun kasi yung ating Diyos na yung templo doon. That's the reality. Amen. Very Yun. good. Talagang napakaganda yung yung presentation. May mga bagay na hindi natin alam na ngayon nalalaman na natin. Amen. Praise the Thank Lord. you. Thank Praise the Lord. Thank you, Brother Melvin. Back to you, Part Epi. Para sa conclusion at saka sa ating closing prayer. Okay, mga kapatid, Part Rafi, thank you, Part Rani, Part Alvin. Ako'y natutuwa at nagagalak na tayo ay magkasama ngayon. Namimiss ka na talaga namin. Oo, kasi alam ko na busy ka rin dyan. At, by the grace of God, siguro nag-umpisa tayo dito, Part Rafi, nung nandun ako sa Masbate, no? Parang na-revive na naman ito. Pero no, habang nasa nandun ako sa Masbate. Masbate, problema naman doon yung signal. Kaya Internet medyo connection. internet paputol-putol din. Ngayon tuloy-tuloy na uli.
Mga kapatid, ang aking dalangin na tayo ay patuloy lumago sa biyaya at karunungan natin, Panginoon Jesus, at sa liwanag ng mensaheng pinagkatiwala ng Diyos sa atin bilang Iglesia Adventista del Séptimo Día. We have the most precious message na iwa-warning, ibabahagi mula sa iglesia bago dumating sa sanlibutan. Kaya ang aking panalangin sa lahat na nakakarinig, pakinggan nyo ito, pag may chance kayo, i-review nyo, kunin nyo yung Bible nyo, nakita nyo yung mga verses, paki-double check kung ang sinasabi natin dito ay totoo sang-ayon sa context. Ano? Tayo na yung magbabahagi